Maing buntag mga kabeta, for today's video, karon ay manguha taw kiti-kiti para atong ipakaon sa to mga beta. Diring dapita mga kabeta, daghan jud kay kiti-kiti. Mag-isa ka semana nako diri, hangtod karon unlimited gihapon sila. So dili kay ko mamproblema og pakaon sa ako mga beta. Ug diri mga kabeta, na din nangutana sa ako kung unsa akong ginabuhat. Anak ko manguha ko kiti-kiti para ipakaon sa ako mga alaga. Ug syempre kung kita mag-aalaga og ornamental fish, atuwagin ang paningkamutan nga mahatagan sila og saktong pagkaon. Yun ang atuwa jud nang wagtangon ang atong pag-ulaw-ulaw kay kini atong gisudlan ug ato ang paningkamutan nga maalagaan ug makondisyon ang atong mga alaga. Kay tungod mas nindot man gud ang live food sa atong ipakaon kaysa naman sa mga feeds. Mas daghan og nutrients ang mga live foods sa maani kay kini makahatag og saktong protina sa atong mga beta. Kaya ang ornamental fish or beta na ato ginalagaan ay gikan sa wild, so kani sa ilaha mao gini ang ilaha mga pagkaon atong batagan sila og live food. Diri mga kabeta, mao na ako nakuha karon, good for one day na ni siya. So para dili ta magbalik-balik sa atong spot ug para dili man luod ang mga kiti-kiti sa tua. Alright. Ug karon sakto naman gyud ni, so manguli na ta guys para makakaon na sila ug dili sila mga pasmo. Ug karon guys, naa na ko diri sa balay ato ana ning dalhon sa flowing water para ato ang limpyuhan. Dapat jud ani guys ato pag gani siyang ilaming unta og one day para makapupdaan ang mga kiti-kiti. Pero tungod sa gamay lang atong kiti-kiti nga nakita o gamay lang atong spot para sa mga kiti-kiti, wala na takapundo. So makuha na lang ta good for one day. Og idiretso na nato ni pakaon pag humanog hugat. Ato agin ng padaganan sa tubig mga at least mga 3 minutes para limpyo jud ang atong ipakaon sa ila og walay masagol nga hugaw. Ingon ani ako proseso pag magpakaon ko sa akong mga beta, labaw na ganang wala tay stock nga kiti-kiti. Og diri guys, magsugod na tag pakaon sa atong mga beta. Ginagmay lang atong ipakaon, dili na to pwede daghanon para dili pud sila ma-overfeed. Magbutang lang kita guys, ug ganang gamay nga igo lang mahurot nila. Kay kasagaran kung masubraan og pagkaon, diha pa hinungdan magkasakit ang atong mga beta. Samot sa atong mga gipanggroom, i-avoid jud nato nga naay mga salin-salin nga kiti-kiti. Kung naman galing tay mga makita nga salin-salin sa ilaha, kuhaon jud nato guys ug limpyuhan nato ang ilang mga beta tank. Manako sa akong mga gipanggroom pakaon, diri na puta sa atong mga breeder. Ato ani pakaunon sila para dali managko ug labaw na ang mga babae, mga female ni dali ra magbihod para pag kondisyon na sila ug magbubblness na, ready to breed na pud na sila guys. So karon mao na lang gyud ang nangabilin sa akong beta kay wala lagi ko nakapa-breeding pa ug katong mga nilabay. Kay tungod grabe kanihit sa dapya o maglisod po ko palit og BBS. Kay nahutdan jud kog BBS para sa mga fry na ato ang mapahat. Maong nag-focus lang sa ako ug pakondisyon sa akong mga beta para in kaso og nanay pundo ug na ko'y brine shrimp diha magsugod na po ko breeding. Mao jud ni atong daily routine guys, every morning manguha og kiti-kiti or dapya, pakaon sa ilaha. Hangtod diri na lang atong video guys. Please support my page, follow, like, and share for more. Alright. Bye-bye. See you on my next video.